Ayan po at maraming salamat po muli dito sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers, lalo na po dito sa mga bagong nag-subscribe ulit ngayon at nadagdagan po ulit ng 200 yung subscribers natin ngayon. So nakikita ko po rito na talagang marami po sa inyo ang gustong pasukin ko ang politika. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala po talaga sa linya ko ang pagiging politiko. Ganon pa man. Kaya ko nga po pinapasubscribe kayo. Kung makita po natin na talagang pwede nating ipanalo, sige po, papasukin ko na po yan. Pero doon po sa hindi pa po nakakaalam, ang purpose lang po natin ng pagpasok dyan sa either Kongreso o sa Senado ay para mapaamoy po or mabigyan ng mga sobre itong mga kawatan ng mga politiko na yan. At alam niya po yan, yun doon sa mga nakasubaybay, doon sa mga vlog ko, pagkasobre na po yan at amoy Victoria's Secret, alam niyo na po yan. Kaya hindi ko na po kailangan i-elaborate pa rito kung ano po yan. Sinasabi ko po, isa lamang at kung maaari nga lang gagawin natin isang linggo yan, tapusin na. At aalis na po agad ako. Hindi po ako magtatagal, hindi ko po kaya ang manatili dyan sa politika na yan. Sa totoo lang po talaga. Dahil alam naman po natin lahat na ang nandyan na mga politiko, mga demonyo po talaga yan. Kaya hanggang doon naman po yan, ang purpose lang po natin dyan, makapamudmod ng sobre, na kapag binuksan nila ang sobre, maamoy nila yung Victoria's Secret. Yan lamang po ang layunin natin dyan. At ang masakit po nito ngayon, talagang garapalan na po at pakapalan na ang pagmumukha nitong mga politikong ito. Kasi po, nireview ko po kanina yung hearing ng Senado na kung saan po pala talaga ay talagang parang halos kung pwede lang pala nilang hatakin or hablotin si De La Rosa dyan na para itigil na yung hearing na yan. Itong si Jinggoy, itong si Escudero na ito pala ay daig pa yung daig pa yan yung ampalaya, ang mukha pala niyan. Tinalo ko pa dahil 175 years old ko na. Tingnan nyo naman yung pagbo, kahit ilapit ko yun sa camera, wala kayong makitang panyan. Kagaya dyan sa mukha na yan. Kaya naman pala, nagkakaganyan dahil parang suicide na itong mga ginagawa nitong mga mga senador na ito. Talagang halos pwersahin na nila si De La Rosa na itigil na yung hearing na yan. Ang kakapal ng pagmumukha yung mga animal kayo. Bakit? Si De La Rosa ba, pagka kayo ang may hawak ng isang komite, pinakikialaman ba kayo? Sinasabi ba ni De La Rosa sa inyo na itigil na? Ang kakapal ng pagmumukha ni palibasa itong hayop na kung nagsasalita ito parang nagtutula ay ganito. Yung mukha talaga nito, tingnan niyo yung mukha. Ngayon ko lang natitigan ang mukha niya na para palang kanyan, parang pinaghukayan pala ng mga balinghoy yan o kamuting kahoy. Yan yung mukha pala nito, hayop. Kaya naman pala, hindi na ako magtataka kung nababaling sa akin yung sige lang, ayaw ko rin ituloy. Dahil kung inyong pagtititigan yung mukha niyan, sa mukha ko, wala pong kanyan. Wala pong pulbos yan. Wala po akong nilalagay dyan o ano pa man. Pero tingnan nyo naman. Parang minasilya. Kung ako sa iyo, Jess, ipamasilya mo yan. Pumunta ka sa auto shop, yung gumagawa ng mga bodybuilding, yung mga nagpipintura ng mga kotse, pamasilyahan mo yung mukha mo. Mga gumanda-ganda naman nang hindi tumitingin sa akin yung sige na. Ayaw ko nang ituloy yun. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, isa rin to si Subiri na ito. At grabe talaga ang kakapalan ng pagmumukha. Lantaran ang kon itong mga ito eh. Lantaran.
At grabe, sobra. Palibasa ang papangit ng mga yan. Tingnan nyo, meron ba kayo nakita magandang lalaki dyan sa mga politiko na yan? Ha? Wala kayong makitang magandang lalaki dyan. Oh, kung babae man, kung meron babae niya, mga mukhang daga. Oh, kung lalaki, dyan, lalo na dyan sa Kongreso, naku po. Grabe. Mga mukhang daga, mukhang kanggaro, mukhang ulupong, ay sus, Mariosep. Pinagsama-sama yung mga mukhang hindi kaaya-aya. Diyan sa ako na yan. Kaya yun mga kababayan. Kung gusto nyong makakita ng senador or congressman na gwapo, i-subscribe nyo itong channel ko para sa ganun ay kakandidato na rin ako para kahit papaano meron kayong naiibang makita. Kaya tingin mo, ang papangit. Di ba? Ikumpara nyo nga, ako hindi naman ako nagmamalaki. Sa totoo lang. Pero ikumpara nyo yung 175 years old kisa dito sa mga unggoy na mga mukha dyan na Kongreso, Senado na yan, okay lang sana kung ano pang itsura ng mga yan kung hindi mga kawatan. Ay kaso mga kawatan. Kaya nga itong mga mahihirap kong kababayan, sa totoo lang, ay nako, grabe. Hindi ako magsasawa na sabihin at ipaalala sa inyo mga unggoy kayong mga politiko na napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Para maging gwapo kayo sa paningin itong mga kababayan ko, ito ang asikasuhin ninyo, mga kababayan kong mga wala nang masaing. Bakit wala na silang masaing? Kasi inoobos ninyong nakawin. Mga putang ina nyo. Ayan, ito na. Si Trillanes, ha? Nagsampa ng kaso ko. Ayun, Banat Bay. Pangalawa na yan. Ito, mukhang matutuluyan ka na rito. Noong nakaraan, itong si Remulla ang gusto nga idemanda ka dahil yung pag-interview mo kay Bantag. Hindi nila alam. Yung mga hinahanap nila, dito lang pala sa Birana River. Ay, nako. Masyado nagiging balat sibuyas ito si Trillanes na ito. Ay, itong si Trillanes na ito nag-iingay na naman. Tingnan mo, nagpapapansin na naman yan sa pamamagitan ng mga pagsasampa ng mga kaso na yan para sa ganun kakandidato na naman yan at yan naman ang magwara-wara dyan sa Senado. Na wala naman kakwinta-kwinta ang mga pinagsasabi na yan dyan. Kaya di ba sinasabi ko nga po sa inyo na ako mismo sa sarili ko nagsasawa na ako. Kung kayo ay gusto nyo talaga ng gulo, paulit-ulit ko sinasabi, di ba? Wag na yung hamon, iniimbita ko na lang kayo dyan sa Lunita. Dyan na lang tayo magpapatayan. Di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, ako na nagsasawa na. Bakit ayaw nyong patusin? Kisa hearing-hearing dyan. Magpatayan na lang tayo. Di ba? Ganun lang yun. At para or either, sige ito. Sige. Lahat kayong mga kawatan, magsama-sama. Tapos makipagpatayan kayo sa akin. Sigurado naman malulumpo talaga kayo sa akin eh. Sigurado malalagutan kayo ng hininga sa akin eh. Ang iposto nyo kung wala naman kayong pera kasi ayaw nyo magpahalata, bagamat bilyones ang mga pera nyo dahil sa mga kinulimbat ninyo, ayaw nyo pahalata sa bayan. So kung ayaw nyo itaya, yung mga pirang ninakaw ninyo, ay diyan na lang posisyon nyo ang itaya nyo sa akin. Basta may kasulatan tayo na kapag kanilagot ko ang hininga ninyo, ako ang magti-take over sa mga posisyon ninyo. Ganun lang kasimple. Tangina niya. Itong kon pa,
isa pa sa napansin ko, hindi ba't nakita nyo mga kababayan, yung sinasabi nitong si Butanding na unggoy na ito, di ba sinasabi niya, mayroon daw siyang, tawag dito, surprise resource person. Ayan. Balikan muna natin yung sinasabi niya na ito raw si Morales, walang kredibilidad at hindi dapat pinapaniwalaan dahil napakarami ng kaso nito. Okay. Para malaman po natin mga kababayan, alam nyo naman po yan, pero gusto ko lang po ipaliwanag. Ang kaso po kasi ay magkaiba doon sa nahatulan ka na or convicted ka na. Magkaiba po yun. Kasi yung pong kinasuhan ka o may kaso ka, wala pa pong conviction or hindi pa napapatunayan sa batas na talagang ikaw ay gumawa ng krimen. Hindi kagaya nitong si Estrada na ito, talagang napatunayan, dinesisyonan, guilty beyond reasonable doubt. Hindi po ba? Pero sinasabi niya, kay Morales ay wala daw kredibilidad si Morales dahil marami daw kaso. Ito ngayon, ito ngayon masasabi ko. Ang sinasabi niya, mayroon daw siyang surprise resource person. Tapos, ang hinarap niya, hindi ba si Dionisio, tawag yan? Isa ring hayop na yan, isa ring parang mukhang bangkay. Dionisio Defensor Santiago ba yan? Dionisio Santiago ba yan? Or, Santiago nga yata. Di ko alam kung Defensor ba yan. Yes, Santiago. Yan ang naging director dyan sa PDEA. Bakit mo ngayon kinuha na maging resource person mo na kahit na hindi inimbitahan ng Senado na mag-testigo dyan or magsalita dyan? Okay na yun, pero tingnan nyo ang kabaitan nitong si De La Rosa. Kahit hindi kasali yan, sige, tinanggap niya. Tapos yan lang pala ang ihaharap nitong palibas. Ihaharap nitong si Jingo Estrada na siya mismo nagsabi na walang kredibilidad. Yung may mga kaso. Ay itong ihinarap niya, Dionisio Santiago na yan, hindi ba't nagkakaso? Tinanggal nga yan ni President Duterte. Tinanggal dahil sa korupsyon. Diba? Tingnan mo naman ang mukha niyan, parang bangkay. Ewan ko ilang taon na yan. Kaya nga gusto kong makarating sana dyan sa Senado para dumikit ako dyan sa mga mukha ng mga, alam ko mga bata pa nga, 60, 70 or 50 lang yung mga yan eh. Gusto kong dikitan. At para maikumpara ninyo yung 175, isa dyan sa mga yan na wala pang 70, mga mukhang bangkay na. Kagaya ito, Santiago na ito. At ang isa ng pagkakatanggal niya ni President Duterte sa kanya, putang ina. Nag-a-abroad, nagbabiyahe abroad ng putang ina, yung pala kasama niya yung kabit niya. Tingnan nyo? Kabit niya ang isinasama niya. Tapos ang pira niyan, na ginagastos niyang animal na yan, pira natin ng mga taxpayers. Di ba? Ang liwanag ng mga kawatan itong mga ito. Tapos yun ang sasabihin ni Estrada na walang kredibilidad. Itong si Morales ay hindi pa naman na-convict itong si Morales. Kaso pa lang yan. Natural yan, normal yan sa mga otoridad na magkakakaso talaga. Lahat yan ng mga pulis. Lahat ng mga kanya may kaso. Kasi doon sa mga nasasagasaan nila. Ngayon, ang daming lumabas. Ang daming mga lumabas na kabulastugan. Tingnan nyo, yan palang ginagawa pala ng mga pulis or yung PDEA na yan, kahit pala talagang walang kasalanan, kung ikaw ay nakorsonadahan at alam nilang may mahuhotot sila, ididiin nila kagaya nung ginawa ni Morales na dahil under juris siya, hindi na siya makapalag, sumusunod siya sa utos itong mga matataas na mga kawatan na ito. Kaya yun,
Kaya nabuisit, binawi niya yung salaysay niya. Ganyan pala talaga. Ang dami talaga na bulgar na. Dami. Tapos ngayon, ito pang isa. Ang kon ito, itong sa Monday hearings, ito sa Lunes na darating na hearing na naman. Ayan daw, either pupusasan, aarestuhin, ikukulong na itong si Morales kasi tinambakan na nila ng kaso. Tingnan mo na. Grabe. Sana nga lang, hindi mag-aklas ang taong bayan dyan sa mga pinaggagawa nyo. Sana. Sana nga lang manahimik pa rin. Dahil ito, mga katutubo dito, nakaready na. Oras na may nag-aklas na dyan, babiyahin na dyan sa Metro Manila, itong mga katutubo kong mga alaga dito. At ngayon pa lang, imaginin mo ang gagaling nito magsumpit. 30 meters up to 50 meters ang agwat, kaya nilang patamaan sa pamamagitan ng sumpit. At yun may mga poison yung mga tatama sa inyo. Buwak ka ng ina nyo. Anyway, huwag natin pag-usapan yun, pero sana nga lang diyan sa ginagawa nyo kay Morales at hindi makapag-trigger ng galit sa taong bayan yung mga pinaggagawa ninyo. Wala na sa lugar. Ang sinasabi ninyo, wala sa inyong PDEA. Wala yung mga binulgar ni Morales na yan, ng mga dokumento na yan. Ay bakit nga kung hindi nga totoo na bangag yung presidente ninyo at itong si Maricel Soriano, ay bakit ganun na lang ang panggagapang ninyo dito kay Morales? At ginamit niyo pa si Picoy na mukhang Picoy. Tingnan no? Tapos sabihin niya, ginawa lang niya ng sarili niya yun. Ulol, anong papaginabangan mo kung ginawa mo sarili yun? Nadulas ka lang na ginamit mo yung lam at saka kumar. Talagang totoo yan. At saka yung sinasabi niya na yung magkakasakit sa puso, totoo po yun. Alam po nila kung ano ang lason na ibibigay dyan. Dahil gawain ko po yan. Pero hindi pa naman ako pumapatay para dyan. Mga namamatay yung mga pinadalhan ko ng sobre, sa komplikasyon, hindi po doon sa mismong inamoy nilang Victoria's Secret. Mga gunggong talaga itong mga animal na ito. Sobra ang kahiupan nitong mga animal na ito. Ngayon, ay according dito sa mga sinasabi na yung mga napapanood ko rito, nagpanaraw. Nagsara na raw ng Facebook account to si Kumar. Ng mga nakikinabang pala dyan, talaga mga politiko, grabe ang yaman ito. Saan galing ang yaman ito? Ito yung mga pangkikidnap niya at panghuhot-hot niya dito sa mga kasamahan niya, mga kababayan niya, mga Indian. Imaginin mo lahat. Lahat talagang binibigyan niya ng campaign donation. See? Grabe ito. Ang kapal ng anghit nito. Nagpatay na, nagsara ng Facebook account. Kaya dapat ito, hindi binubuhay ito. Sabi ko, pag makita ko ito, maniwala kayo sa akin. Sana nga lang wala akong makitang mga kawatan o masalubong na mga kawatan. Dahil magtatapatan na po tayo. Sisiguraduhin ko, babiyahe kayo sa simenteryo. Visit kayo. Ganun na lang ang pagkuhan ninyo. Ang
tatakip nyo dito sa amo nyong bangag. Tapos may taong sinisira ninyo na nagsasabi lang siya ng katotohanan. Hindi ba kung ang sinasabi nitong si Morales na ito na samantalang hindi naman sa kanya talaga galing yung kundi galing sa confidential informant, first hand yan, first hand na kanya na katibayan. Kung hindi totoo yung nakalagay doon sa papel na ang humihigop ay si Maricel at saka itong si Bangag, napakasimple. Ay di magpa-drug test. Hindi ba't Sus Mariosep, ang dami nyo nang isinasaling mga tao. Samantalang ang pagpapadrug test ang sagot doon sa lahat ng mga isyo. Kita nyo? Di sana hindi tayo naggumagastos ng milyon-milyon na naman dyan sa mga hearing na yan. Kung ito, sana si Bangag na ito ay nagpa-drug test na. Dapat to baguhin nyo yung batas kung talagang gusto nyo baguhin na walang exempted, walang exemption. Na kahit na presidente yan, pagka na lumabas na may ganyang issue na drogista, dapat yan, wala siyang, hindi nga siya exempted dyan sa mga pagpapadrug test. Ang problema sa atin ngayon na hindi nyo nga magawa na, hindi nyo makasuhan niya dahil may immunity. Pati ba naman itong asawa niya, may immunity din to? Doon sa mga pangingidnap niya. Ito ay ayon doon sa mga binulgar ni Maharlika, nakasabot yan. Pero nasa ko naman po yan. Dinig naman po yan ng yung nung nakipag-communicate siya doon sa kasabot niyang nagidnap. Hi, Louie! Di ba? Love ya, Tunying! Tangina nyo. Ngayon, saan? Ano kaya ang mga nasa panito? Maging si din pala. Maging si Isko Moreno ay kasama din pala ni Kumarian. Di ba? Ay, nako. Anyway. Sige mga kababayan. Ganun na lamang po at nagpapasalamat po ako doon sa mga pag-subscribe ninyo. Talagang ramdam ko po, marami po ang mga nadadagdag araw-araw dito sa mga subscribers natin. So maaaring naintindihan nila yung mensahe ko na wala na talaga tayong maasahan sa mga nandyan sa gobyernong ito, sa lahat ng mga politiko na yan. Wala na talaga maasahan. Kaya maaring kaya dumarami yung subscriber natin dahil yung panawagan natin. Anyway, kung halimbawa po mangyari yon, titiyakin ko sa inyo kung ano po yung sinabi ko rito. Kung maaari lang, 1 linggo lang na mapadalhan ko ng mga sobre itong mga ito, aalis na ako. Kasi hindi po talaga, ayaw ko po talaga magpolitiko dahil nga nandyan lahat ang kadimunyuhan. Kaya hindi ko po pinapasok yan. Ay kung tutuusin po dito sa amin, kung gusto ko lang mag-mayor, nako po, ibinibigay na po sa akin. Pero ayaw ko nga po Dahil alam ko nandyan ang kadimunyuhan talaga. Ngayon, nabalik tayo dito kay Kumag na Kumar. Mas nakabubuti sa iyo. Bumalik ka na lang doon sa inyo, maggata ka na lang maggata ng sibuyas, hindi puta ka. Dahil dito, sa Pilipinas, mahal ang sibuyas. Doon sa inyo, mura lang. Kasi mga kababayan, para lang malaman ninyo. Itong mga ito, naka-dessert nila, sibuyas, or either sili, luya. Yan yung mga dessert nila. Sa totoo lang ultimo yung minatamis na gatas gatas na mismo.
Hindi pwedeng walang sibuyas at saka sili. Kaya ang kilikili nito, talaga namang isang kilometro pa ang agwat ninyo, naaamoy mo na. Ang hindi ko maintindihan dito sa mga politikong ito, kung bakit kayang-kaya nilang himurin yung anghit nitong si Kumar na ito. Grabe. Lahat pala ito, binibigyan niya ng ganyan pala ang style nitong animal na ito. Yung magbibigay siya ng campaign donation. Para nga naman siya, libre siya. Oh, ngayon tingnan mo, kasabwat pala yun sa pakingidnat. At bakit ko pala, baka sabihin nyo, ikaw naman Mr. Berana, masyado kang makagawa ng kwento. Ay bakit nga hindi ko alam, yung sibuyas na yan, pagkakain nila mas marami pa yung sibuyas na dessert nila, pinapapak nila yung buo sibuyas yan. Bakit ko alam? Matagal ako sa Pakistan, matagal ako dyan sa India, matagal ako sa Bangladesh. Ay, iisa lang ang kanyan. Iisa lang ang balahibo ng mga yan. Pagka kumain yan sila, chapate. Yung parang bibingka. Tapos yung mga mahihirap dyan, kasi dyan sa kanila, Pakistan, India, Bangladesh na yan, pag yan ang mga ulam nila, kambing, yan yung mga taong matataas ng mga tao yan. Mga big time na mga tao yan. Pag ang inuulam nila kambing. Okay? Para lang malaman ninyo. So, either yan, tapos kung wala, kung wala man yung chapate, ang gagawin naman nila doon yung manok na puro sili, gagawin nilang chicken biryani. Pero puro sili yan. Hindi pa sila makontento doon. Pagkatapos ng kumain, nakaready lagi dyan, yung tinalupan na sibuyas, na at least mga 3 bandihadong sibuyas, yan ang ninangata nila. Subukan yung kumain ng sibuyas, kung anong amoy ng bunganga, ninyo parang ipot na manok. Ganyan yung mga yan. 1 kilometro pa lang. Maamoy na yun parang may poultry. Kaya ito si Kumar na ito, hindi ko maintindihan to, na bakit naiinggan nyo na itong sina Chis Escudero. Jingo Estrada. Sino pa yon? Yung kasama dyan sa mga litrato na yan. Ito si Isko Moreno. Hindi ko alam kung paano niya naiinggan yun na ipahimod sa kanila yung kilikili nito si Kumar. Daig pa nung kanyan. Daig pa nung meron kang 10 building na poultry. Parang igit. Kasing amoy ng igit ng manok yung bunganga at saka kilikili ng Kumar na yan. Niwala kayo? Kaya huwag kang mag-stay dito sa amin. Nakakahawa yan. Huwag mong ipaamoy dito sa amin yung anghit mo. Dahil pagka nakita kita, tatalopan ko yung kilikili mo. Maintindihan mo lang. Buisit ka. Dito ka pa dadayo sa amin para pagpahirap sa mga Pilipino. Tarantado ka. Ito ang mga nagkonden. Imaginin mo. Hindi natin kababayan. Yan ang naghahakot ng pira ng ating bayan, iuuwi na sa kanila. Imaginin mo ito kung maaari nga lang itong mga Indian na ito. Naku. Anyway, masyadong mahaba na yun. Basta ang sinasabi ko lang, kayong mga humihimod na kaya sa kilikili sa anghit ni Kumar, mamatay na kayong lahat.
Maraming salamat po.